Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Alton. Taong 1984, Sibuco, Zamboanga del Norte. Nakatira sa isang liblib na lugar ang pamilya ni Alton. Noong mga panahong ito, meron na siyang sariling pamilya at nakabukod na rin siya sa mga magulang niya. Malayo man sa baryong tirahan nila, hindi siya gaanong nag-aalala. Alam niya kasing nasa malapit lang ang bahay ng kanyang ama, kaya anumang oras makakahingi siya roon ng tulong kung ito ay kinakailangan. Panganay sa magkakapatid itong si Alton, at sa kanilang lahat, siya rin ang kauna-unahang nakapangasawa. Dahil dito, minana niya ang malaking parte ng lupain nila. Di naman makatutol ang mga kapatid niya, gawa ng bukod sa mga bata pa ito, laro pa lang din ang nasa isip nito. Sa loob ng 1 taon nilang pagsasama, naging maayos naman ang lahat. Maraming trabaho at paghihirap, pero hindi ibig sabihin nun, malungkot na ang kanilang pamilya. Mas lamang pa rin ang mga masasayang kaganapan kung ikukumpara sa mga pinagdaanan nilang alitan. Sa taong ito pinuno, may isang anak na silang mag-asawa. Nagdadalang tao rin noon ng ikalawa nila ang asawa niya, kaya matinding pagpapagal ang araw-araw niyang pinagdadaanan, masiguro lamang na hindi ito magugutom. Ayon sa kanya, ang pangunahin niyang pinagkakaabalahan noon ay ang pag-aalaga ng mga kalabaw at baka, tapos ang pagsasaka sa mumunting palaya nila. Dito umiikot ang kanyang mundo, sa puntong hindi na niya namamalayan ang mga nangyayari sa mga karatig bayan. Sa sobra din ng gawain nila, wala na rin siyang panahon para makapag-ayos ng kanyang sarili. Bahala na ako nung itsura niya. Ang mahalaga may pagkain siyang madadala sa hapagkainan. Ganun palagi ang tagpo, na animoy yun talaga ang makikita mong problema ng pamilya nila. Pero alam niyo ba, na sa kabila ng pangkaraniwan doong pangyayari, ang mga bagay na nagaganap na hindi pa naibubunyag na lihim. Ni mga kakilala niya hindi alam ang tungkol dito, at tanging ang kanilang pamilya lamang ang nakakaalam sa sikretong ito. Ayon sa kanya, hindi basta-bastang lugar ang lupaing pinagtitirahan nila. Tahanan ito ng iba't ibang uri ng nilalang na hindi basta-bastang nasisilayan sa ating mundo. Marami sa mga ito ang agresibo at labis na mapanganib, pero dahil sa karunungang nalalaman ng kanyang ama, nakakaya nila itong maiwasan at malabanan kung ito'y kinakailangan. Pagtatapat pa nito na, sa ilalim ng lupa kung saan nakatirik ang bahay nila, nagkukubli ang isang malawak na kaharian ng mga pulang laman lupa. Hindi sila ginagalaw ng mga ito dahil sa kasunduan nito sa lolo ng kanyang lolo, subalit ibang usapan na pagdating sa mga dayo. Dagdag pa ni Alton na kaya sila lang ang pamilyang naninirahan doon dahil walang nagtatagal. Marami ring dinadapuan doon ng matinding karamdaman, lalo na yung mga pamilyang minsan doong nanirahan. Kung hindi ito namamatayan, nagkakasakit ito ng malubha sa puntong napipilitan na silang magsialisan. Wala namang nagagawa ang pamilya nila dahil gano'n na talaga ang takbo ng sumpa. Imbis din na tumulong, pinapaalalahanan na lamang nila ito hanggat maaga pa. Ang mga hindi nakikinig, hinahayaan na lamang nila nang sa gayoy ito na rin mismong makaunawa sa mga bagay na nais nilang iparating. At dahil sa ganoong pangyayari, marami na roon ang lumayas sa paglipas ng mga taon. Hindi nagtagal, tanging silang pamilya na lamang ang naiwan. Yung mga umalis naman, maraming ikinalat na masamang balita ukol sa kanila. Nakesyo, sila ang sumumpa sa lugar, pamilya sila ng mga demonyo at kung ano-ano pa. Sa halip naman na pagtuunan nito ng pansin, minabuti ng kanyang ama na hayaan na lamang ito. Wala naman kasi itong problema sa kanila, gawa ng malayo naman sila sa baryo. At isa pa,
Hindi na nila problema ang mga taong hindi marunong umunawa. Mas mainam na rin ang ganon upang wala sila ganong isipin sa pang-araw-araw. Ang mahalaga, wala silang inaargabyadong pamilya. Mabuti sa kanilang mga kapitbahay at hindi sila gumagawa ng masama. Ngunit sa kabila ng ganoong pag-uugali na kanilang ipinapakita, may nagtatago pang lihim maliban sa imperyong nagkukubli sa ilalim ng lupa. Hindi ito alam ng mga kapatid ni Alton Pinuno at nasisiguro niya silang mag-ama lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Kung hindi niyo kasi naitatanong, sa ilalim ng imperyo, mga 100 talampakan pa ilalim, may nagtatagong isang silid na kulungan ng isang nilalang na labis na mapanganib. Ang nilalang na ito ay nabuhay pa noong panahon ng kadiliman. Purong kasamaan ang nananalaytay sa buong katawan nito, kaya na may nagdesisyon ng makapangyarihang dibino na igapos ito doon panghabang buhay. Ang pinili ring maging tagapagbantay nito ay ang mga pulang laman lupa. Bukod sa mga nilalang sila na may masigasig na dignidad, kilala rin ng mga ito sa pagkakaroon ng mahabang buhay. Likas din silang makapangyarihan sa lugar kung saan sila isinilang. Bagaman isang kwento kung may tuturing ang tungkol sa nilalang na nakakulong sa ilalim, naniniwala si Alton na may katotohanan sa likod nito. Di naman kasi ito sasabihin ng lolo niya kung wala itong napagkuha ng impormasyon. Mariin din niyang inilahad na may punto ang mga ganoong istorya buhat sa mga nagiging akto ng mga laman lupa. Isa sa mga pinagbasehan niya ay ang hindi pangingialam ng mga laman lupa sa pangkabuhayan nila. Tipong maliban sa kasunduan, gusto rin ng mga itong may nakatira sa ibabaw ng lupa kung saan sila naghahari. Sa paglipas ng mga araw at buwan, hindi niya inalis ang hangaring malaman ang totoo. Marami man siyang trabaho, nagkakaroon pa rin siya ng panahon para magsaliksik ng mga katotohanang bumabalot sa kanilang lupain. Hindi na mahalaga kung sasakan man niya ito gawin o sa bahay nila. Ang kaso lang, kahit anong gawin niya, tila bang nagiging mailap sa kanya ang katotohanan. Kalaunan, itinuon na lamang ni Alton ang kanyang wisyo sa paghahanap buhay para sa kanyang mag-iina. Aminado kasi siyang wala sa kanyang tadhana ang mangialam ng mga ganoong bagay, kaya imbis na ipagpatuloy ito, minabuti niyang yon ay talikuran at ipaubaya sa kanilang padre de pamilya. Ngunit habang tumatagal na hindi na siya gaanong nagpapakita rito ng interes, pilit naman siyang nilalapitan ng mga bagay na sadyang kakaiba para sa kanya. Ayon kay Alton, nagsimula ito noong nakasilay siya ng pulang laman lupa. Nadatnan niya itong nagbibigay pataba sa kanyang mga itinanim na palay at nung makita siya nito, dali-dali itong lumubog sa putikan. Magmula noon, araw-araw na siyang nakakasilay ng mga laman lupa sa palayan. Inakala nga niya nung una na namamalikmata lang siya, pero hindi nagtagal, mas lalo pang dumami ang mga ito. Sa takot ni Alton, agad niya itong ipinagbigay alam sa kanyang ama. Isang hapon, pagkatapos ng kanyang trabaho, dali-dali siyang dumiretso sa bahay ng tatay niya. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong nagsasako ng mga ibinilad nitong palay. Normal na para kay Alton ang bumisita, kaya inakala ng matanda na wala siyang ibang pakay. Makalipas pa ang ilang minuto, matapos niya itong matulungan sa mga ginagawa nito, naglakas loob siyang kausapin ito ng masinsinan. Alam niya kasing hindi niya ito maaaring palampasin, lalo na't masyadong nakakaalarma ang ganoong uri ng mga kaganapan. Bago rin niya sinabi ang mga nais niya, sinigurado niya munang nasa loob sila upang wala ng ibang makarinig maliban sa kanilang pamilya. Tay, pasensya na sa storbo pero mukhang kailangan niyo na yatang malaman ng mga pinagdadaanan ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari, pero pakiramdam ko may nagaganap sa ilalim ng lupa na hindi natin nalalaman. Araw-araw,
Marami ako nakikitang laman lupa sa palayan. Tinutulungan nila ako, ngunit nararamdaman ko na may nais silang iparating sa akin. Nang marinig naman ito ng kanyang ama, agad naman itong napasilay sa labas ng bahay. Ilang minuto rin itong nanatili sa ganoong pwesto hanggang sa dahan-dahan na nitong ibinaling ang kanyang atensyon sa kinaroroonan niya. Pagtitigan nilang dalawa, seryoso naman itong sumagot sa kanya ng, "Unang beses itong nangyari. Nakakaalarma nga yan, anak. Huwag kang mag-alala. Susubukan kong makipag-ugnayan sa kanila." Pagkasambit naman ito ng mga kataga, dito na nagtapos ang kanilang pag-uusap. Nangakmang aalis na rin siya ng bahay, inabisuhan siya nito na palaging magsindi ng sulo sa labas ng bahay nila. Umaga niya na ito papatayin at wag na wag niya itong kakalimutan. Nang marinig naman ito ni Alton, hindi naman siya naalarma sa sinabi ng tatay niya, ngunit nasisiguro niya na dapat niya itong ikabahala. Pagpatak ng gabi, habang tahimik na ang paligid at natutulog na ang kanyang mag-ina, nanatili siyang di mapakali sa hinihigaan niya. Ilang beses na rin niyang sinubukang umidlip, pero wala talaga. Yung tipong kahit gaano siya kapagod, di siya dinadalaw ng antok. Ang mas nakakagulat pa sa lahat ay yung mga kakaibang huni na kanyang naririnig na animoy malapit lang sa kanilang pamamahay. Di nagtagal, nang hindi na niya maatimang ganoong pangyayari, dito na siya naglakas loob na pumunta ng kusina. Sa parte lang kasi ng bahay nila na yon ang may malalaking mga butas na pwede siyang makasilip sa labas. Habang papalapit dito si Alton, pansin naman niya ang malaking apoy na nagmumula sa sulong kanyang sinindihan. Pagdungaw naman niya sa labas ng bahay, wala naman siyang nakitang kakaiba maliban sa mga puno at damong sumasayaw kapag umiihip ang malakas na simoy ng hangin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang tatalikuran na niya ang mga ito, muli niyang narinig ang mga paghuni. Nakakatakot itong pakinggan, para itong nagmumula sa atungal ng hayop na malapit ng mamatay. Dahil dito, sinubukan naman niyang ibaling sa labas ng bahay ang kanyang paningin para tingnan kung saan ito nagmumula. Ang kaso lang wala talaga siyang nakikita hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na niyang nasisilayan ang isang taong gumagapang papalapit sa kanilang bahay. Unang tingin niya rito, agad na pumasok sa isip niya na aswang ito. Kasi bukod sa maputla nitong muka, meron din itong bilugan at mapuputing mata. Kulukulubot din ang balat nito, tapos yung ibabang panga nito hindi normal. May maiitim din itong ngipin at wala itong saplot sa buong katawan. Ayon nga sa kanya na kahit baliw hindi talaga magkakaganon. Tsaka isa pa, bakit ito lumalapit sa bahay nila ng 10 oras kung wala itong gagawing masama? Nang maisip naman niya ito, agad siyang naalarma. Namumuo man ng takot at pagkabahala sa katawan niya. Pilit na naig ang kagustuhan niyang mailigtas ang kanyang asawa. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang panggapas ng palay, sabay balik sa kusina para tingnan ang lokasyong kinaroroonan nito. Ang kaso lang pagbalik niya, hindi niya na ito nakita. Akala niya umalis na, pero ilang segundo pa ang lumipas, narinig niyang gumapang ito sa bubunga ng kanilang bahay. Paangil-angil pa ang nilalang, animoy naninindak. Maya-maya pa, nang marating na nito ang pinakaitaas, dito na ito nagsimulang tumahimik. Si Alton naman noon, nakaalerto na. Sa isip-isip niya, lahat ng bababa sa bubong tatagain niya. Hindi mahalaga kung insekto ito, sinulid, dila o kung anuman. Basta ang gusto niyang mangyari, alisin ang banta sa kanyang mag-iina. Hindi naglaon. Muling umangil ang nilalang, dahilan para magising ang kanyang anak at asawa. Dali-daling tumakbo ang mga ito papalabas hanggang sa marating na nito ang kinaroroonan niya.
Nang masipat naman ito ni Alton, agad niya itong inabisuhan na kumalma. Hindi kasi siya makakapag-isip kapag meron siyang inaalala. Nang marinig naman ito ng kanyang asawa, agad naman itong tumahimik. Nanginginig man ng buong katawan, pilit nitong ipinaubaya sa kanya ang lahat. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, wala naman siyang napapansing bumababa sa bubong ng bahay. Akala niya na nananakot lamang ito, pero pagsilay niya sa pintuan na patungo sa kusina nila, dito niya nakita ang isang mahabang kamay na kulay itim. May mata ito sa pinakagitna ng palad, kaya nung makita niya ito, agad naman niya itong sinunggaban. Ngunit pagtama doon ng kanyang panggapas, hindi man lang natinag ang balat ng nilalang. Ultimo galos wala siyang nakita, kaya sa muling pagtaga niya, nahawakan na nito ang kanyang braso. Napakahigpit ng paghawak ng nilalang sa puntong madudurog na ang kanyang mga buto. Akala nga niya noon mawawala na siya ng braso, pero sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang itong napabitaw habang nagsisisigaw. Ramdam din niya ang pagdausdos ng nilalang pababa ng bahay, kaya kahit napakasakit ng braso niya, nagpumilit siyang pumunta sa kusina para matingnan ang mga nangyayari. Pagsilay naman niya sa labas, dito niya nakita ang mga nakaumpok na pulang laman lupa, bitbit ang mga kadenang may mga simbolong nagliliwanag. Yung iilan sa mga kadenang yon, nakapulupot na sa leeg at braso ng nilalang, kaya kahit anong gawin ito, di na yun makapumiglas. Ang tanging nagawa na lamang nito ay ang mapahawak sa lupa habang walang sawang nag-aangil na animoy humihingi ng tulong. Ngunit sa kasamaang palad, walang kahit na sino ang naglakas ng loob na tulungan nito. Maya-maya pa, dala ng pinagsama-samang puwersa ng mga laman lupa, nagawa na rin nila itong mahila hanggang sa maipasok na nila ito sa isang bunganga ng malaking punso. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, sakto naman ang pagdating ng kanyang ama. Halos ilang minuto pa itong katok ng katok sa pinto, pero hindi nila ito agad na pagbuksan. Yung mga narinig kasi nila, sapat na para matulala at mapaisip sila ng malalim. Si Alton nga noon, parang estatwa sa kusina dahil sa kanyang mga nakita. Pagbalik naman ng kanyang ulirat, dito pa lamang niya nabuksan ang pintuan ng bahay nila. Sa pagpasok nito sa loob, agad naman siya nitong inabisuhan na magligpit ng gamit. Hindi naligtas ang kanilang pamamahay, kaya kahit malalim ang gabi, kailangan na nilang lumipat. Magsindi ka ng sulo, at kahit anong mangyari, huwag na huwag mong hahayaang mawala ang apoy nito. Kapag nangyari yan, mamamatay tayong lahat. Tatagan mo ang loob mo, anak. Ikaw ang pag-asa ng iyong pamilya. Pagkasambit naman ito ng tatay niya, agad nitong kinarga ang kanyang panganay. Tinali rin ito sa bewang ang kanyang asawa gamit ang tela upang hindi ito mahiwalay sa kanila. Ayon kay Alton Pinuno, nakapagtataka ang ganoong kaganapan. Isipin ninyo, normal naman sa labas ng bahay nila, pero yung akto ng tatay niya, di talaga ordinaryo. Maski nga siya kinilabutan talaga nang marinig niya ang tungkol dito. Nawalan na rin siya ng lakas loob na umalis doon, pero matapang niya itong sinunod. Base kasi sa tatay niya, may mga darating palang nilalang noong mismong gabi. Hindi lang ito ang kanilang mararanasan, at kung magpupumilit silang manatili, sila lang din naman ang mapapahamak. Dagdag pa nito na, hindi kakayanin ng kanilang pamamahay kung dumagsa pa ang malaking bilang ng mga ito. Dahil sa kanyang mga narinig, kahit nakakabahala, nagpasya siyang umalis. Bitbit ang sulo, siya ang nanguna sa daang kanilang tinahak. Walang imikan sa paglalakad, bawat isa maiging nakikiramdam sa anumang kaluskos na maaari nilang marinig. Sa loob ng ilang minutong paglalakad, naramdaman nila ang mga kakaibang presensya sa buong lugar.
Wala naman silang nakitang nilalang pero hindi nila maipagkakaila ang mga titig na nagdudulot ng katakatakot na pakiramdam sa kanilang mga sarili. Habang tumatagal din silang umuusad, mas lalong lumalakas ang ihip ng hangin. Dahil dito may mga pagkakataong humihina ang apoy ng sulo. At sa oras na nararamdaman na nila ang paglapat ng kadiliman sa kanilang katawan, dito nila nasisilayan ang libu-libong figurang nakatayo sa gilid ng daan. Ayon nga kay Altona, ang pakiramdam niya noong mga oras na yon, naglalakad sila sa disyerto ng kamatayan. Yung tipong kapag nawala ang hawak nilang liwanag, dudumugin sila ng mga ito. Awa naman ng Diyos, nakarating sila sa bahay ng walang nangyayaring masama. Pagbukas naman ng pinto ng nanay niya, agad naman silang pumasok para makapagpahinga. Matapos nun, dito na sila tuluyang nagkaroon ng mapayapang gabi. Subalit sa kabila nito, alam ni Alton na hindi roon nagtatapos ang lahat. Ilang araw ang lumipas matapos nila itong maranasan, nagsimula na ang kapansin-pansin sa kilos ng tatay niya. Siyempre, obligado siyang bumalik sa bahay niya, kaya may mga pagkakataon talagang nadadatnan niya ito na meron doong ginagawa. Kung hindi ito nakaluhod sa harapan ng punso, para may kinakausap ito sa mga puno. Madalas ding umiwas sa mga usapin ng kanyang ama, hanggang sa dito na siya nagdesisyon na kumprontahin ito. Para kay Alton, mananatiling malabo sa kanya ang lahat kung hindi siya kikilos. At ang ganong kaisipan ang nagtulak sa kanya para kausapin ang tatay niya. Isang hapon, habang nakaupo ito sa harapan ng punso, dali-dali naman niya itong nilapitan para kausapin. Marami siyang naging tanong pero ni isa hindi nito gaanong sinasagot. Ang mas nakapangduda pa sa lahat ay ang panay nitong pag-iling na para bang ayaw nitong magsalita. Gusto lang nito sumenyas. Nang mapagtanto naman niya ang ibig sabihin ng tatay niya, dito na niya inilahad ang kanyang mga agam-agam. Tay, alam kong may problema ka. Kung gusto mong matulungan kita, mas magandang makipag-usap ka sa akin. Pamilya tayo, tay, at walang ibang dadamay sa iyo kundi kami. Ngayon, kung ipagsasawalang bahala mo ang lahat ng ito, ikaw lang din naman ang magtitiis sa bandang huli. Hayaan mong tulungan kita bilang ganti sa pagtulong mo sa aking pamilya. Nang marinig naman ito ng tatay niya, agad naman itong napasilay sa kanya. Seryoso at punong-puno ng takot ang mga titig nito na animoy kahit hindi yun magsalita, alam niya kung anong ibig nitong sabihin. Ilang minuto pa ang lumipas, may hinahon naman itong sumagot ng, Mapanganib ang ginagawa kong ito, anak. Hindi biro ang pakikipag-usap sa mga nilalang na ito. Alam mo ba, sa oras na pumunta ako sa kaharian nila, may tsansang hindi na ako makabalik. Pero wala akong pagpipilian. Kailangan kong malaman kung bakit nagkaroon ng banta sa atin. Naniniwala ako, may mas mabigat pang dahilan kumpara sa pagdadalang tao ng asawa mo. Pagkasambit naman ito ng mga katagang yon, dito na niya hindi maiwasang mangamba. Pagkaraan pa ng ilang araw, nagpatuloy pa rin ng mga kakaibang pangyayari. Marami siyang nakikita noong hindi pamilyar na mukha na umaaligid sa bahay nila, na animoy nagmamanman. Karamihan sa mga ito nawawalan ng ulo kapag masyado na itong malayo sa kanyang paningin. Ayon sa tatay niya, na ang mga nilalang na yan, kalahi nung nilalang na nahuli ng mga pulang laman lupa. May kutob itong sila ang sinisisi ng mga ito sa pagkawala ng kanilang kasama. Alam din ng tatay niya na hindi ito matatahimik, kaya hanggat wala pang nangyayari, mas mainam nang humingi sila ng tulong. Nang marinig naman ni Alton ang sinabi nito, nagpasya siyang sumama sa lahat ng lakad ng tatay niya. Ilang gabi pa ang lumipas.
Kasama na siya nito sa pakikipag-usap sa mga laman lupa. Dito na rin niya nalaman ang tungkol sa mga representante nitong nilalang na may kakayahang makipag-usap gamit ang kanilang diyalekto. Bagaman hindi kaaya-aya ang itsura ng mga ito, katiwa-tiwala naman ang mga bagay na sinasabi nito sa kanila. Ayon din sa nilalang na para makapasok sila sa kaharian, kailangan nilang maghintay ng kabilugan ng buwan. Sa mga ganoong oras lang kasi nagpapakita ang lagusang patungo sa imperyo para sa mga taong nabigyan ng pahintulot mula sa kanilang hari. Dagdag pa nito na wala naman silang dapat na ipag-alala dahil 2 gabi na lamang ang kinakailangan nilang hintayin. Matapos naman nilang marinig ang tungkol dito, pinili na lamang nilang maghintay. Habang papalapit ang mga araw, mas lalong nakakaramdam ng matinding kaba itong si Alton. Hindi niya mawari ang mga bagay na madadatnan niya kapag narating na nila ang imperyo ng mga pulang laman lupa. Isang gabi bago sumapit ang pagbukas ng lagusan, muli na namang ginambala ng mga nilalang ang tirahan ng kanyang magulang. Sa pagkakataong yun, hindi lang isa ang lumusob, bagkus isang grupo na. Nasa 9 na nilalang ang bumisita kung saan bawat isa nagpaikot-ikot sa kanilang pamamahay sa loob ng isang buong gabi. Kahit gising sila noong mga sandaling yon, pinili nilang manahimik habang maiging nagmamasid. Hindi na sila nagtangkapang lumaban dahil alam naman nilang talo sila. Ayon pa kay Alton, na habang tumatagal ang pagpaparamdam ng mga ito, mas katakatakot ang kanilang mga nararanasan. Isipin nyo na lang, pilit sinisira ng mga ito ang kanilang pinto. May mga punto ring umaalog na ang kanilang bahay dahil sinusubukan itong ibuwal ng mga aswang. Mabuti na lang, inabutan nito ng bukang liwayway, kaya hindi na nito nagawa ang kanilang plano. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, 1:00 pa lang ng hapon, naghihintay na sila sa bukana ng punso. Kahit 5:00 pa lang sila roon papasok, pinili nila doong maghintay para sigurado na ang lahat. Habang unti-unti namang tumatalikod ang araw, dito na nila napapansin ang paisa-isang pagsila basa ng mga laman lupa. Pagtalikod naman ng araw sa kalupaan, sa isang kisap mata, bumungad sa harapan nila ang isang itim na lagusan na umiikot. Gawa ito sa kung anong bagay na kung titingnan mo sa malayo, may hahalin tulad mo sa malapot na tubig. Matapos naman nila itong makita, agad naman silang nakarinig ng tinig mula sa representante ng mga laman lupa. Paghudyat nitong pumasok, di na sila nag-alangan na sumunod. Nang marating naman nila ang kabilang ibayo ng lugar, tumambad sa kanila ang isang mahabang pasilyo na kumukuha ng liwanag mula sa kinang ng mga ginto at diamante. Napakaraming laman lupa sa lugar na yon na halos minu-minuto hindi mahulugan ng karayom ang pasilyo. Gayunpaman mabilis pa rin silang nakausad hanggang sa marating na nila ang parte ng kaharian kung saan naroon ang palasyo ng hari. Sa lugar na yon, nakita nila ang laman lupa na kakaiba sa lahat. Hindi ito kulay pula o kulay itim, bagkus kulay puti ito. May mga mandirigma rin itong kakulay niya na sa isip-isip ni Alton, kabilang sa mga maharlikang kawal. Nakakasindak man ang wangis ng mga ito, pinili niyang wag na yung pakialaman. Ipinaubaya rin niya ang lahat sa kanyang ama hanggang sa magkaroon na ito ng kasunduan. Dumaan pa ang 1 oras nang maisaayos na nito ang lahat. Dito na sila nagsimulang umusad patungo sa pinakailalim na bahagi ng imperyo. Akala ni Alton pinuno kung ano lang ang gagawin nila sa lugar na yon, kaya hindi talaga siya nag-isip ng kung ano-ano. Ngunit nang marating na nila ang pakay nilang pasilyo, dito tumambad sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng lumang bahag. Bawat binti at braso nito nababalot ng tanikalang may mga nakaukit na nagliliwanag na simbolo.
Kasing laki rin ng katawan ng nyog ang mga kadena nito na nakabaon sa bawat kisame ng silid na yon. Ang mas nakakagulat pa sa lahat, may mga nakatarak ditong sibat, espada, pana at kung ano-ano pang armas sa likod nito. Bawat armas na nakabaon sa kanyang likod, may mga nakapulupot din doong kadena na animoy kabilang ito sa selyo para mapigilan ang nilalang. Matapos naman nila itong masilayan, dito na nagsimulang magmulat ang dalawa nitong mata. Di pa man sila nagpapang-abot ng paningin, ramdam na niya ang nakakamatay nitong presensya na nagmumula sa mga mata nitong may berdeng liwanag. Nang mapansin naman ito ng hari, dali-dali naman silang tumuloy patungo sa kabilang ibayo ng pasilyo. Ni isa sa mga ito wala ring nabanggit sa kanya. Animoy maging ang mga ito man, labis na nababahala kapag nasisipat nila ang nilalang. Hindi nagtagal. Nang marating nila ang kabilang parte, dito na niya nakita ang nilalang na minsang sumugod sa bahay nila. Taliwas sa una niyang nakita, nakagapos lang yun sa pangkaraniwang kadena. Sa itsura rin ito, alam niyang labis na itong nahihirapan sa kanyang sitwasyon. Makalipas pa ang ilang segundo, agad naman yung isinama ng hari sa kanila para pagbigyan ng nais ng tatay niya. Gusto kasi nilang ibalik ito sa mga nilalang nang sa gayoy muling matahimik na ang kanilang mga buhay. Hindi naman yun ipinagkait ng hari, kaya lahat ng nangyari noong mismong gabi umayon sa kanilang plano. Bago sila lumabas ng impyeryo, pinabaunan ng hari ang nilalang ng isang hiblang buhok. Ayon dito, nagmula ito sa nilalang na kanilang nakita. Sapat na rin itong hudyat para tantanan sila ng mga kalaban. Nang marinig naman ito ni Alton, nagdulot naman ito ng mga katanungan. Hindi niya kasi maisip noon kung papaano masisindak ang mga nilalang sa pamamagitan lamang ng iisang buhok. Gayunpaman sa kabila nito naniwala siya. Paglabas nila ng imperyo, kagaya ng napag-usapan, ibinalik nila ang aswang. Dali-dali naman itong sinalubong ng mga kalahi nito. Paghawak naman nila sa kanilang kasama, agad naman nilang napansin ang hibla ng buhok na nasa balikat nito. Akala niya ikakagalit yon ng mga nilalang, pero laking gulat na lang niya nang umalis ito ng tahimik. Hindi na ito nagsalita pa, animoy nauunawaan na nito ang nais nilang iparating. Magmula noon, hindi na nila nakita ang grupo ng mga aswang. Bagaman naging madalas na ang pagpaparamdam ng mga pulang laman lupa, nananatili pa ring palaisipan para sa kanya kung ano at sino yung napakalakas na nilalang na bilanggo ng mga pulang laman lupa. Pinakatanong ngayon sa kwento, paano ako nagising yung halimaw na yon? Anong mangyayari, di ba? Di naman natin masasabi na hindi yun gumising. Pero malay nyo, malalakas naman yung mga laman lupa na puli. Kaya magtiwala na lang tayo sa kanila.